Hi guys! Sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng karak chai. Dahil kung isa ka sa mga OFW na nag-for good na sa Pinas or nagbakasyon at hinahanap-hanap mo ang lasa ng Indian tea, well, this video is for you. So first step, kailangan muna nating pakuluan ang gatas, fresh milk, and then kailangan meron kang cinnamon, cardamom, cloves, and ginger. So yun, tapos ihahalo na natin siya sa fresh milk. So, ganyan. Pagkatapos niyan, ay hayaan lang natin uminit ang gatas. At syempre, kukuha tayo nitong panghalo. Halo-haluin lang natin ng maigi. At yun nga, lakasan natin yung apoy. Actually, kapag nasa Middle East ka, isa ito sa pinakasikat na drinks. Dahil bukod sa mura pa, ay talagang pangmasa siya. 1 real lamang ito or 15 pesos. Pero actually, yung 1 real sa Middle East ay napakaliit na halaga. After nyan, pag medyo mainit na yung fresh milk, ay lagyan natin to ng sugar. Huwag gaanong matamis para hindi rin nakakaumay. Yun, halu-haluin lang natin para hindi dumikit yung asukal. Actually, dapat yung lalagyan mo nito ay talagang malaki para lang natin siyang kumulo ng kumulo kasi daw mas masarap kapag laging kumukulo. Parang yung init ng ulo mo, laging kumukulo. Eme! So, eto na nga yung pinaka-importante. Black tea na to is from India. So, kung andyan ka sa Pilipinas, kailangan mo talaga maghanap ng Indian store at bumili nitong Indian tea. So, kuha lang tayo ng medium amount, wag gaanong madami. Dahil kapag sobrang dami, matapang na yung lasa. Doon lang tayo sa mild. Kasi yan, ilagay lang natin siya sa milk na medyo kumukulo. Halu-haluin lang natin. Kailangan natin tong bantayan kasi mag-overflow siya. So, halu-haluin natin. Hayaan natin kumulo siya ng kumulo. Actually, nung una, hindi ko talaga gusto yung lasa ng karak. Kapag tumagal ka na sa Middle East, hahanap-hanapin mo na yung lasa nito. Minsan nga, sa isang araw, uminom ako nito 3 beses. Kapag nauumay din naman ako, papahinga ako ng mga 2 linggo bago uminom ulit. So, kung nagtitipid ka nga, ito ay maganda talaga. Dahil kahit 3 beses ka pa uminom nito sa isang araw ay walang problema. Dahil 3 real lang din naman ang magagastos mo. Kaway-kaway sa mga taga Middle East na alam itong inumin na ito. So yan, nakikita nyo nga, 'di ba? Ang init na at kumukulo. Ang alam ko, hayaan mo lang siyang kumulo ng around 30 minutes. Dahil sabi nila ay mas masarap daw 'yun. Pero dahil nga homemade lang ito, ay kahit kumulo ng konti ay okay na. By the way, may benefits din pala ito. Maganda to sa katawan. Dahil ang mga nilalagay natin ay mga herbal. So yun, para hindi mag-overflow ay hinaan natin. At yun nga, kailangan ko nang i-ready kung saan ko to ilalagay. Wala talaga ako ditong salaan, yung strainer na kung yung anong ginagamit natin. At ito ay pinong-pino. Kaya kailangan mong salain to ng mabuti. So yan, halu-haluin lang natin kasi pag hindi mo to inalo, naku, mag-overflow talaga to. O ganyan yung itsura niya. So pinatay ko na nga rin dyan yung apoy kasi nga talagang mag-overflow siya. Kung meron kayong malaking lalagyan, mas maigi. Ito lang kasi yung lalagyan na nakita ko. So ito na nga, hinanda ko na nga kung saan ko ito ilalagay. Diyan ko siya ilalagay sa maliit na stainless na yan. At gumamit na lang ako ng hairnet dito, pero wag kayong mag-alala guys, malinis naman yan. So ganyan na yung itsura niya nung sinala ko na siya. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi nga ang hirap mag-video. Pero ganyan yung kulay niya dapat, o ganyan. Yun guys, nakagawa na tayo ng homemade karak at ready to drink na.